Si Aliana Marie A. Aguinaldo o mas kilala na Yana Motovlog na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa LTO. Naman po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggap. Two birds in one stone. Dalawang personalidad ngayon ang umaharap sa malaking problema. Actually, yung isa sikat, si Bebe Yana. And then, yung isa naman, wala lang, kamote lang, si Smoke Machine.ph. So, parehas sila ngayon, March 6, pinatawag ng LTO para magbigay ng statement tungkol doon sa scandalous na ginawa nila nitong nakaraan lang. Yung pinaviral talaga doon, si Bebe Yana. Si Smoke Machine.ph, hindi masyadong sikat yun eh. Wala lang yun. Pero pinatawag din siya ngayon para magbigay din ng statement. Actually, sinundo siya. Sinundo na siya ng LTO. Pero dito muna tayo kay Bebe Yana. Kasi ito talaga yung medyo viral talaga eh. Andun na ngayon ang kampo ni Bebe Yana sa LTO. Nagbigay na sila ng statement nila tungkol dun sa nangyari. Noong nakaraan, pinatawan na rin siya ng ng 30 days suspension ng kanyang lisensya. So, ibig sabihin, 30 days siyang hindi makakapagmaneho. So, pwede naman siyang kumuha ng driver. Makapaggala pa rin siya. So, ganun din si Mr. Uson, si Smoke Machine.ph, ganun din. Pinatawag rin. Hindi ko lang alam. Mas maganda kay Smoke Machine, ma-revoke eh. Yun talaga, medyo delikado yung pinagagagawa niya sa kalsada eh. And then, ito na tayo. Nagbigay na yung pahayag, yung kampo ni Bebe Yana tungkol dito sa naganap nga na road rage. Ito yung abogado niya. Abogado niya yung nagsalita eh. Yung rights naman ni Bebe Yana yun. Ito yung pakinggan natin yung clip ng pahayag ng abogado ni Bebe Yana. Thank you. This apology letter, personally executed by Ms. Yana. Sir. Ako po si Aliana Marie A. Aguinaldo o mas kilala na Yana Motovlog na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales at kinasangkutan ng isang driver po ng pick-up na sasakyan. Ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa LTO. Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparusahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya, nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. At sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aking naging asal at kasalanan, patawad po. Alam ko po na hindi sapat ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid ay nadadamay. Samut-sari, kaliwat kanan ang mga insulto, negatibong komento at pagbabanta sa seguridad ng aking pamilya. Ako lang may pagkakamali, pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Ito ang pinakamasakit na katotohanan at leksyon na hinaharap ko ngayon. Ang paliwanag ko sa aking panig ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakataon. Ito po ay para hindi na humingi ng simpatya, kundi magsilbing aral sa iba pang maaaring masadlak sa ganitong sitwasyon. Nawa ay hindi na maulit pa at gayahin ang aking maling nagawa dahil mabigat sa pakiramdam, mahirap bumangon at nakakadurog ng pagkatao ang ganitong kasalanan sa iba. Kaya ngayon, ang simula ng pagbabago at pagbawi ko sa aking sarili, sa loob ng aking tahanan, kasama ng aking buong pamilya. Muli,
lubos pong paghingi ng paumanhin ng aking batid at pasasalamat sa anumang konsiderasyon at pag-unawa ng inyong maaaring maibahagi sa akin. Kumagalang, Aliana Mariana A. Aguinaldo. So yun, hindi natin alam kung ano yung susunod na hakbang ng LTO tungkol dito sa kaso ni Bebe Yana. Pero yung maliwanag doon, 30 days suspended na yung license niya. Yun yung maliwanag doon. Then dito naman sa partido nung pickup driver na si Sir Jimmy, nagbigay na rin ng pahayag yung kapatid niya na hindi daw sila magpapareglo. Patay tayo dyan, Bebe Yana. Hindi magpapareglo, so magkakasuhan talaga sila. So ano nga ba yung pwedeng ikaso kay Bebe Yana dito? Actually sa LTO, ang kaso niya lang naman doon, reckless driving. Yun lang ang pwede ikaso sa kanya. Ewan ko lang, meron pang iba. Pero kung magkakasuhan naman sila ng partido ni Sir Jimmy o si Sir Jimmy mismo magkakaso, papasok ang kaso nila sa cyber libel. Cyber libel po yung magiging kaso ni Bebe Yana doon. Kawawang Bebe Yana. Come to Papa. Iko-comfort kita. So yun, medyo mabigat yun kasi maraming nag-share ng post sa FB. So yung ebidensya, napakalakas ng ebidensya. So guilty talaga si Bebe Yana doon. Hindi ko lang alam kung lulusutan yun kung sino mong magaling na abogado. Pero yun yung pwedeng ikaso sa kanya talaga. Yung cyber libel. So kung ano mang kakahinat na nung kaso nila, bahala na yung korte doon. Kung ano man, kung itutuloy nila, bahala na rin yung kanya-kanyang partido. So ang in-update ko lang kayo dito sa mga kaganapan dito sa mga road rage nito mga nakaraang araw. Kasi mainit na usapin eh. So thank you very much dyan kay Senator JBR ito para sa pagpupursige. Niya talaga nilakad niya talaga sa LTO na ma-actionan agad to. Sa magandang halimbawa yon para sa mga motorista na mga katulad natin na magtino na tayo sa kalsada. Huwag na tayo mga pasaway. Nagpahayag na rin ng statement ng LTO. Nayari na sa kanila yung mga kamote, lalo na yung mga nagpo-post sa social media. Siyempre, para hindi nga naman tularan, di ba? So, nanawagan din sila na ipagbigay alam sa ahensya yung mga kaganapan dito kung meron mga nangangamote na pinagyayabang pa. So yan, pwede nyo i-post. Makikita daw yan ng LTO. Hanggang dito lang yung vlog natin. Nakisawsaw na naman tayo as usual sa mga mainit na usapin dito sa social media, lalong-lalo na kung may kinalaman sa lansangan, sa motor, sa sasakyan, anything, basta pwede tayo makachismis. So paano, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi, maging mabait tayo sa kalsada, sumayin nyo ang kapayapaan, umayo kayo at nang makarami.